Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Monday, February 2, 2026 at narito na po ang mga balita sa umagang ito. Isang rider na kabilang sa Boss Ironman Riders ang nasangkot sa insidente o sa aksidente matapos na magbanggaan ang dalawang motorsiklo dahil sa bilis ng takbo. Ayon sa report, naganap ang insidente noong araw ng Sabado sa National Highway sa tapat ng Tapayan Central Elementary School sa bayan ng Sultan Mastura. Batay sa impormasyon, nagkagitgitan ang dalawang motorsiklo habang binabaybay ang naturang daan dahilan upang mawala ng balanse ang isa sa mga rider at tuluyang tumumba. Agad na responde ang mga otoridad upang tiyakin ang kalagayan ng mga rider at magsagawa ng investigasyon sa aksidente. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kung may malubhang pinsalang natamo sa mga rider. Samantala, isang insidente naman ng pamamaril ang naganap sa may bahagi yan ng Lanao del Sur sa munisipyo po ng Barangay Ganasi, kung saan pinagbabaril si Corporal Raven Bulaklak na kilala sa Abdul Japar, 33 years old, membro ng 55th MIB o Military Intelligence Battalion. Ayon sa report ng Pagayawan MPS, biglang lumitaw ang hindi pa nakikilalang suspect at walang anumang dahilan. Inabutan si Bulaklak at sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa lugar. Batay sa na-recover na bala, pinaniniwala ang Armalite rifle ang ginamit sa pamamaril kung saan 15 basyo ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at ito rin ang posibleng ikinamatay ng biktima sa mismong lugar. Natagpuan ang kanyang bangkay sa gilid ng kalsada at agad na sinigurado ng mga responding pulis. Dinala ng mga kamag-anak ang labi ni Corporal Bulaklak sa kalantahanan sa Barangay Pagayawan para sa wastong seremonyang Islam. Isinagawa naman ang relief distribution para sa mga pamilyang apektado ng kaguluhan sa Barangay Tuayan, Dato Hofer, Maguindanao. Ang aktibidad ay pinangunahan o direktiba ni Governor Dato Ali Mitibang na pinangunahan ng PDRRMO katuwang ang LG Dato Hopper sa pamamagitan ng MDRRMO at ng militar. Layunin na pamamahagi ng tulong agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at maipakita na sama-sama sa pagkilos ang pamahalaan katuwang ang mga ahensya sa gitna ng krisis. Calendar of activities na may kaugnayan sa November 2, 2026 barangay at SK elections inilabas na ng COMELEC. October 20 hanggang May 18, 2026, ito po ang voters registration period. May 1 to May 18, 2026 ang voters registration period sa BARM. September 28 to October 5 ang filing ng Certificate of Candidacy. September 28 to October 21 ang campaign. Pinagbabawal ang pagpangampanya. October 3 to November 9 election period. Ang GANBA naman October 22 to October 31, campaign period November 1 at ang election day ang November 2. Samantala, ipinagbabawal din ang ng alak pag tinatawag na liquor ban sa mga naturang petsa. Samantala, bumoto ng yes si MP Dato Michael Mintimbang sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Bangsamoro Parliament Bill No. 419 na naglalayong ambiendahan ang Bangsamoro Electoral Code. Sa privilege speech ni MP Mike Mintimbang na kanyang binigyan diin ang kanyang pagpabor sa BTA Bill 419 na isang kolektibong desisyon at hindi nagmumula sa isang boses lamang. Ang lahat na ito ay sinagawa ng may patas, nangyaring may ganap na transparency bawat taon at ang responsibilidad ng mga tao ay nanatiling pangunahing konsiderasyon. Inihiling ang lahat ni MP Mintimbang na magkaisa at huwag pahintulutan ang mga bagay na maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Thank you, Mr. Speaker. I vote yes. I wish to emphasize that the Parliament is a collegial body. Therefore, its decisions do not originate from a single voice, but from collective wisdom and determination of the majority. The entire process was conducted with the fairness, openness, and full transparency, clear proof that the welfare of this Bangsamoro people remains the foremost consideration. In light of this, I earnestly call for the understanding, full support, and unity of everyone. Let us not allow this matter to become
a source of misunderstanding, as its purpose is for the good of Barm and the entire Bangsamoro community. Let us not magnify a minor differences to the point that they undermine the unity we have worked so hard to build. Instead, may this step to serve as a bridge toward unity, not a path to division. Gakalimatan. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itinuring naman ni DPA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema ng maging magandang inisyatiba ang inihaing resolusyon ni MP Abdul Basit Benito na naglalayong palitan ang pangalan ng kasalukuyang Maguindanao del Sur bilang Province of Bayan. Ayon kay MP Attorney Sema, ang parlamento ay isang magandang lugar at isang magandang pagkakataon para sa lahat na malaman ang nakaraan, balikan ang kasaysayan at manawaan na mayroong 3 mga sultanato sa Cotabato Emperor Province. Partikular na binanggit ni Attorney Yasser Sema ang Maguindanao Sultanate, Kabuntalan Sultanate at Boyan Sultanate. Sa tanong kung kailangan pa bang konsultasyon, sagot ni Attorney Sema ay nakadepende kung saan committee mai-refer ang kaukulang resolusyon. Well, unang-una, it is legislative prerogative. If he sees that it is proper, then he can push through with this resolution. But I don't believe it can be. I mean, that issue can be addressed by a simple resolution. It would take a law passed by Congress to change the name of the province. Yan. But maybe as an initiative. If that resolution passes, we can submit it to Congress, and we leave it to them to act on it, and it becomes a parochial concern, no? Magiging parochial concern ni Congressman Toto Mangulalato kasi district niya yung Maguindanao del Sur, no? And of course, on the part of the family, we in the SEMA family, we're known to be part of the Boyan Sultanate. Yeah. And I believe yung intent ni MP Benito was halaw doon sa idea of the Sultan of the Boyan Sultanate. And of course, magandang initiative 'yan. Lalo na pag napag-usapan. It would be a learning process for all of us. We go down to memory lane, yung historical, yung narratives, yung history. We would learn to appreciate, and we would understand na there were 3 sultanates in the Cotabato Empire Province, no? Nandyan yung Maguindanao Sultanate, nandyan yung Kabuntalan Sultanate, and of course yung Boyan Sultanate, and makikita natin yung mga principalities sa Lanao, for instance. Yan. Nakikita natin yung mga supporting datos. Yan. And we would understand, for instance, bakit dito sa Maguindanao, yung Maguindanao Sultanate, ang Sultan is from Lanao del Sur, the Sultan from Calanugas. Yan. So, ma-understand natin. It's a good venue to discuss history, actually. It would depend on kung saan mari-refer first na committee. I believe that would be in the local government and in the rules also. And committee, of course, in consultation with the BC-PCH. Yan. So, it would depend on these committees whether or not they would conduct a full-blown consultation or would take only a committee deliberation. Kasi hindi yan ang makakapagpalit ng pangalan. It is a congressional act. Ang agam-agam, yung botong masasayang. At kung may 100 boto ng none of the above, instead ng pagbobotoan ng party ng pangalan ng tao, ito naman ang agam-agam ni BTA Member of the Parliament Dr. Tomanda Antoquet, paborito at bumoto ng yes para tanggalin ang none of the above na makikita sa balota. Naniniwala si MP Dr. Antoc na isang senyalis ng protesta ang pagboto ng none of the above ng isang botante kung saan maliwanag umano na walang gusto sa mga kandidato ang mga nasabing botante.
Naniniwala si MP Tumanda Antok na walang dahilan para hindi magkaroon ng halalan ngayong taong 2026. Malinaw ayon kay MP Antok na walang instruction sa Minister ng Head of Agency na mamimigay naman ng ayuda sa panahon ng mga peace rally. Ayon kay MP Antok, nagkataon lamang na may mga staff o may mga kaibigan at kamag-anak sa mga reliyista, kaya't naisip umano ng mga staff ng ilan na bigyan ng mga ito ng ayuda. Binigyan din ni MP Antok na ang pamamahagi ng ayuda sa mga reliyista ay walang approval galing sa opisina ng Office of the Chief Minister. Regarding doon sa pagtanggal ng nota, no? None of the above. Isa tayo sa principal authors. So, natural, normal, na bubuto ako doon sa yes. No? Gusto natin maalis yung alinlangan, no? Sa mga tao na pagdating ng eleksyon, hindi pangalan ng tao yung bubutuan nila, instead na tao, then dapat diretso na sa tao o party, hindi none of the above. Ito, yung bill na yun na approve last night, matagumpay na na-approvean ng parliament yung amendments na yan sa electoral code. So, naipasa, antayin natin yung pagpirma ng ating Chief Minister. Hintayin natin yung 15 days publication para maging ganap na batas yung bill na yun. Ang agam-agam doon, yung boto, masasayang yun. Diba? Kung may mga 100 na bumoto na none of the above, instead na bubutuan yung party or pangalan ng tao, bakit hindi pa doon sa pangalan ng tao or party? Yun, magagamit lang yun. Siguro as a sign of protest na wala siyang gusto doon sa party o wala siyang gusto doon sa tao na kandidato. Sign of protest na bubutuan na yung none of the above. Kung titignan natin yung procedure, talagang magkaroon na ng election within this 2026. Wala namang hadlang. Wala nang prerequisite pa ng first parliamentary election na hindi natin nagawa. Lahat provided na. Nandiyan na yung electoral code. Nandiyan na yung redistricting law. So, may sapat na may legal basis na yung COMELEC na magkaroon na ng election. At yun yung gustong-gusto natin na magkaroon na ng first parliamentary election para maging regular na yung gobyerno ng Bangsamoro. Actually, yung pamigay ng food packs, hindi yung instruction. Walang instruction sa minister or head ng agency na bibigay ng ayuda sa panahon ng peace rally. Nagkataon lang yung mga staff na may mga kaibigan, may kamag-anak doon sa rallyista, naisip nila na magbigay ng ayuda, pero sa totoo lang na hindi yung instruction, wala ring approval sa head ng opisina, lalong-lalo na si Chief Minister at pati ng director ng pinagkunan ng ayuda. Wala siyang kaalam-alam doon sa nangyari na pagbibigay ng ayuda. So, pinaabot natin sa ating mga kapatid na kasama doon sa nagrally na walang meaning yun, no? Dahil kagawan lang ng mga staff na wala namang instruction sa ating minister sa Ministry of the Interior and Local Government. Nung tinanong ko sila, kusang loob na nila nagbigay dahil
naawa daw sila doon sa mga kaibigan nila, kamag-anak. Na siguro yun lang yung naisip na paraan na makatulong, no, sa kapwa rin nilang Bangsamoro. So yun, nagbigay sila ng konting ayuda. Pero hindi yung instruction, no, ng gobyerno ng BARM. At yan po mga balitang tampok ngayong araw po ng Monday. Ako po si Jasper Acosta. Maraming salamat po.